Balita naman po sa Metro Manila, fully booked na ang ilang biyahe sa Manila North Harbor bago po ang Kapaskuhan. Kabilang po dyan ang biyaheng Palawan at maging ang iba't ibang parte ng Visayas at Mindanao. Sa kabila naman yan, may mga nagbabakasakali pa ring pumila na mga chance passenger. Problemado rin ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Halos wala na rin kasing biyahe pauwing probinsya, partikular sa Bicol. Inaabot din ang siyam-siyam ang biyahe dahil sa matinding traffic, bunsod naman ang mga ginagawang kalsada. Simula ngayong araw naman, epektibo na ang mga special permit para sa mga karagdagang bus na babiyahe ngayong holiday. Kaya posibleng madagdagan din ang mga biyahe papuntang Bicol. Pero mamaya po tayo may panayam sa direktor ng DPWH tungkol po nga dito sa problema po ng highway diyan sa itong Andaya Highway na nasira po. At ngayon ay matindi ang traffic dahil isang lane lang ang nadadaanan. Kaya ang advisory nga po ngayon, maghanda na po kayo ng inyo pong panggasolina, pangkain, etc. Kasi po sobra ang tukod ng traffic patawid dyan po sa Bicol Region. Mamaya pong ating panayam sa DPWH. Samantala mga kapatid, sa pool, sa CCTV, ang rambulan naman ng ilang kabataan na nangyari po dyan sa Sampaloc sa Maynila. Maririnig pa nga ang tila hamunan at sigawan ng mga kabataan at putok mula sa paltik o homemade gun na bit-bit ng ilan sa kanila. Naku po, makikita din ang paghagis ng pinaniniwala ang molotov o boteng may lamang gasolina. Saan sila galing? Ito na. Sa Simbang Gabi. Yun ang matindi doon. Pero marami pong ganun Tama tama partner. Totoo yan. Maraming ganyan. Nagsimba pagkatapos ang hanap away. Pawang mga menor de edad nga po na. Ito ang edad 12 mga kapatid. Hanggang 16 anyos. Saang lungsod yan? Maynila, sa Sampaloc. Sino mayor? Ay, alam mo na. Oo, di ko nalimutan. Kilala ng lahat yan. Pero ito mga kapatid, ayon nga po sa PNP, hindi ito gang war, kundi away lamang po ng mga batang sinamantala raw ang Simbang Gabi. Wala namang nasaktan sa insidente pero may ilang nag-report daw sa barangay na nasira naman ang bahagi ng sasakyan na nakaparada. Naku po, nasagip ng mga pulis sa mga sangkot na kabataan. Ididiretso po sila sa Manila Department of Social Welfare at sinundurin kalaunan ng kanilang mga magulang. Dahil nga sa insidente, magdadagdag pa ng mga rorondang pulis sa lugar at hihigpitan naman ang pagpapatupad sa curfew. O from Sampaloc, Maynila mga kapatid, punta ulit tayo sa Manila. Ito, inirereklamo po ito mula noon hanggang ngayon, mas tumindi pa daw ang nakawan dyan ngayon. Sa pool nga po sa video, ang magkahiwalay na insidente ng nakawan sa Road 10 sa Maynila. Alam mo ba baby, meron pang isang sasakyan. Saan lungsod yan? Sa Maynila ulit. Sa Road... Sino mayor? Mayor Hani Lacuna. Ha? Oo, siya. Oo, pero ito nga mga kapatid may isang video pa, hindi sa gitna ng traffic, may umaandar na, Sino ninanakawan vice pa ng mayor? baterya. Si Sino Yul to? Servo. Oo. Para ka namang Sino to? gulat na gulat, hindi mo alam. Pero ito nga mga kapatid, ito matagal nang inirereklamo ng mga dumadaan dyan sa Road 10 at ang mga magnanakaw, mga bata na may kasamang matatanda. Sa isang video nga po, kitang lumapit ang isang menor de edad sa passenger side. Nasa traffic, ano? Yes, nasa traffic. Ang pinasisingit nila sa ilalim ay mga bata na maliliit, tas ipapasa dun sa kasamang mas malaki. Ito nga pong ginagawa mga kapatid, lumapit ang isang menor de edad sa passenger side ng isang sasakyan at tila manlilimos lamang. Pero bigla niyang hinablot ang cellphone ng pasahero sabay karipas naman palayo. Tukoy na nga ng mga pulis ang pagkakakilala ng suspect at ipinatatawag po ng ang kanyang mga magulang. Sino Sa chief of police dyan? Chief of Police, di ko kilala. Sino ba Chief of Police sa Manila? Hanapin natin. Pero ito, Sino barangay chairman? dito sa lugar na ito, yun ang unang dapat mahanap din. Eto nga mga Sino kapatid. magulang yan? Ang daming tanong ni Baby Boy. Ginugulo niya ako sa pagbabalita. Sa isa pang video, baby, makinig ka. Nakuha na naman po ang isang lalaki na pinupukpok ang lockbox ng nakahintong truck. Yan ang madalas na nirereklamo. Hindi yung sa cellphone. Kasi nakuhanan nga po ng video na nabuksan at may nanakaw sa box ng truck dahil umabante po yung uploader. Yung uploader mismo ang kumukuha. Ayon po sa Manila Police District, arestado ng lalaki sa video matapos niyang magwala naman sa gitna ng kalsada habang may dalang pen gun. Pero pansamantala munang pinalaya habang patuloy po ang investigasyon.
Ito po'y problema ng mga truckers na dumadaan dyan po sa Road 10 sa Maynila. I think ang dapat paigtingin dyan, police visibility. At alam nyo ba sa area na yan, may malapit na police headquarters. So anong ginagawa ng kapulisan dito? At tama si Manong Ted, asan sina barangay chairman kung paulit-ulit itong nangyayari? Oo, samantala mga kapatid, sa iba pang mga balita. Patay po ang isang driver matapos araruhin ng 24-wheeler truck ang dalawang sasakyan at isang motorsiklo. Ito nga po yung sinasabi natin kanina. Diyan po yan sa C5 Roads sa Taguig na nangyari kagabi. Naipit po ang biktima at inabot ng 8 oras bago tuluyang nakuha ng rescuers ang bangkay ng driver. Sugatan din po ang ibang motorista. Ayon po sa isang testigo, malayo pa lang kita na ang pagewang-gewang na truck hanggang sa mag-counterflow na nga po ito. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng truck na nagdulot nga po ng karambola dyan sa C5 kagabi.